Marahil Sir Red, ito na po yung pinakahuling bahagi ng aking mga kwento o mga random experiences kaugnay ng mga paranormal at kung ano-ano pang katatakutan. So tulad nga po ng aking ibinahagi sa inyo at sa mga tigapakinig ninyong solid HTV positive, lumipat po kami ng Baguio. Pati ba naman dito talaga Sir Red, sinusundan kami ng mga katatakutang karanasang ito. Sigurado marami naman din po sa inyo ang magsasabi na, oo, Baguio kasi yan kaya marami dyan. Hanggang sa ito nga't na-realize din namin dahil sa mga experience na to. Natatandaan ko rin po noong panahon na bata pa kami ng kuya ko. Nag-stay kami sa isang lumang company executive house dahil may business trip noon si tita at sinama niya po kami para makapagbakasyon din sa Baguio. So nanonood po kami ng horror movie sa sala noon nang marinig po namin yung galon ng tubig sa gawing dispenser na para pong lumobo. Yun bang sunod-sunod na akala mo ay may kumukuha po talaga ng tubig? Doon po kami nagtaka dahil halos lahat po kami ay nasa sala. So napatingin po kaming lahat na bigla na lamang tumigil yung tunog. Ang sabi ng kuya, baka merong nauuhaw. Kinabukasan, halos ubos po talaga yung laman ng galon. Kahit kabibili lang naman namin iyon at hindi rin naman kami masyadong palainom sa bahay. Ang siste, lumabas din po kami ng bahay noon at nanood nga lang po kami ng gabi ng horror movie. So nung umuwi na nga kami ng Maynila, kwento po sa akin ni kuya na legit po talagang may nakita siya na pinaglalaruan yung dispenser ng tubig. Sa kanyang deskripsyon, babae daw po ito. Nakatitig sa kanya habang nginingitian siya ng nakakakilabot. Natawa pa nga po ako sa sinabi niyang sa burayray daw yung ayos ng buhok nito. Or sa madaling salita, ayon sa aking pagkakaintindi Sir Red, buhaghag o kaya naman ay talagang sabog yung buhok nito. At present time naman Sir Red, dito po sa Baguio nang lumipat kami. It was September 2021. Isa po ito sa mga paborito naming bakasyon ng lugar, pero wala po sa hinagap na dito rin pala kami mag-i-stay. Tinulungan po ako nung same na clairvoyant friend ko na maghanap ng mauupahan dahil nakabase po sila sa Baguio at actually isa po sila sa mga nanghikayat sa amin na lumipat doon dahil gusto rin naman ng partner ko yung weather at nang makatipid din po. Sila din yung nag-ocular ng mga apartment na pwede naming upahan para ilipat na lang kami from Manila. Sa ilang places na tinignan nila, may isa raw na parang warehouse yung itsura. Napakadilim at medyo sketchy yung landlady dahil daw talagang overly friendly to the point na ang creepy nun. Sa gawing pababa yung unit, kaya dun pa lang ay nawirduhan na po sila. Sa isip-isip nga po nung friend naming iyon ay parang Bartolina daw yung kwarto Sir Red at doon nga daw ay meron silang nakitang babaeng nakaitim at talagang parang bruha din. Mahaba naman ang kuko nito, nakakapit patagilid sa pinto ng kwarto at pinanlilisikan sila ng mga mata. Pagkakita daw noon nung aking kaibigan ay napaalis sila talaga agad sa lugar at kwento agad sa amin. Simula noon ay lagi nang binabangungot ang partner ko at nakikita daw po niya yung same na bruha na sinabi sa akin ng clairvoyant friend naming yun. Binilhan na lamang namin siya ng Benedictine medal at sabi ko ay isuot niya ito palagi. Since September 2021 po kami lumipat sa Baguio,
natsambahan namin ang maulan na panahon nung time na yun. So work from home po kami noon, Sir Red, kaya hindi din po kami makakapag-work kapag nag-brown out. Lalo na kapag sa Baguio, naglalast yung brownout ng ilang araw as in dire-diretso. So dahil 2 days na nga pong walang kuryente, nag-check-in po kami sa isa sa mga sikat na 5-star hotel dito sa lungsod. Tuwang-tuwa po ako noon pag nasa hotel ako dahil parang gusto ko pong mag-cartwheel at magpagulong-gulong sa mga carpet. Pati yung partner ko ay masaya din sa mga hotel na tinuluyan namin kaya hindi rin maitatago yung behavior ko na talagang parang bata. Bukod sa default ko na nga yung pagiging jolly. Pagpasok pa lang namin sa room ay sumasayaw pa nga po kami. Binuksan ko pa yung terrace na parang forest yung view at nagsabi pang, "Hello Baguio!" Dahil nga kalilipat lamang din namin nun. Kasama po namin yung na-mention kong clairvoyant friend at yung partner niya. So LGBT team kaming nag-check-in doon. Ako po yung huling naligo noon, Sir Red, kaya nag-work muna ako at habang sila ay naligo naman. So nung turn ko na, sinabi ng partner ko na may something daw sa banyo. Pero parang sa pakiwari namin ay watcher lamang. Sabi nung friend ko, "Oo nga, meron dito. Pero huwag kayo mag-alala, harmless siya." So nung naliligo na nga ako, lingon ako ng lingon para lamang i-check kung meron ba talaga. Pero dahil hindi nga naman talaga bukas yung third eye ko, wala naman akong nakita at wala rin akong naramdaman. Pagkatapos noon ay tinuloy ko na yung work ko habang yung friend ko naman ang siyang nakikipag-meeting sa Mysterio team. Mga kapwa niya clairvoyant at nagta-tarot reading din nang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Ang sabi nila, try ko daw na uminom ng tubig at magpahinga. Baka raw puyat o fatigue lamang ito. Pag hindi nawala ay inuman ko na daw agad o unahan sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Hanggang sa naramdaman ko kalaunan na nasusuka ako kaya agad akong napatakbo sa banyo. Pagdating ko sa toilet, bigla naman akong naging okay. Wala naman talaga akong nararamdaman kahit na anong mabigat kanina, Sir Red. Lumabas na ako ng banyo at sinabi kong okay na ako. Pero nung nag-work ako ulit, doon ko na naman nararamdaman yung pagsusuka at pagkahilo. Ilang beses na ulit yung tatakbo ako at susubukang sumuka pero pag sumasapit ako doon sa banyo ay nawawala talaga otomatiko. Hanggang sa humiga na ako sa kama at doon na nag-work para kahit papaano nakakapagpahinga na ako sa pag-upo at nagagawa ko pang mag-relax habang nag-work. Bigla kong napansin na tuwing pipikit ako, meron akong nakikitang babae. Medyo brown yung kulay na para bang clay o putik. May mga twig sa buhok niya at medyo nagpapagulo ito sa kanyang itsura. May hahalin tulad ko siya doon sa isang karakter sa Moana, pero para siyang Dark Mother Nature or Dark Mother Mary tapos pitch black yung background. Paulit-ulit kong ipinikit ang aking mga mata sa pag-asa na baka guni-guni at mawawala na lamang ito. Pero parang mas lumilinaw yung imahe niya sa kada pagpikit ko. Natakot talaga ako ng lubos, Sir Red, kasi parang gusto niya akong isama. Namutla raw po ako at parang walang buhay na nag-violet yung labi ko. Nabitawan ko pa yung laptop at nilagay ko yung both hands ko sa mukha ko at umiyak. Sobrang daming luha yung umaagos daw noon, Sir Red, at ramdam ko nga na umaagos ito hanggang siko at hita ko. Hanggang sa ang huling naalala ko na lamang ay ang mga sinabi kong, "Papa! Mami!" At tinatawag ko na ang tito at tita ko habang umiiyak.
Hinarap pa ng friend ko yung laptop niya sa akin at sabi niya sa mga kamiting niya, "Sorry po sa pag-interrupt pero para nakakaranas tayo ng paranormal activity. Sinasapian po yata yung friend ko." At tumulong naman agad ang mga kamiting niya at sinabing pahiran daw ako ng tubig na may konting asin at maglagay ng salt sa lahat ng pinto ng hotel room. Sinabi ng partner ng friend ko na magpatugtog din kami ng praise songs dahil nga mga Christian din sila. Yung tita ko po ay Christian din at agad ay tumatak sa isip ko yung Be Still na kanta at yun lang din po yung alam ko since Catholic naman po ako. Kaya sabi ko, "Be still! Be still!" At tinugtog nga po nila yung kantang yun. Nakikita ko pa po sa peripheral ko na parang may winawasiwas yung friend kong clairvoyant at para bang pinapaalis niya yung nakikita niya. Ang kwento lamang po niya sa akin. Sabay tumingin ng mabilis yung partner ko at yung partner ng friend kong yon sa may pinto dahil parang may tumakbo raw po papaalis at kulay itim ito. Hanggang sa marahan na nga pong nararamdaman kong gumagaan na at kumakalma na ang kalooban ko. Mula sa malakas na hikbi ay parang humihinga na lang po ako ng mahina hanggang sa inalis ko na yung mga kamay ko sa mukha ko at sabi ko'y, "Anong nangyari? Okay na yata ako." At pagtingin ko sa mga kasamahan ko, sobrang stressed ang kanilang muka at parang sila naman ang iiyak sa panik at takot pagkatapos ng lahat. Sabi din po ng Misteryo team, "Her face looks very different now from earlier. Bumalik na yung pula sa pisngi at labi niya. Hindi na siya namumutla." Na-witness po nilang lahat pala, Sir Red. Sabi po ng friend ko, bago pa ako maligo at habang nagwo-work ako, nakita na daw niya yung Dark Mother Mary na nasa tabi ko lamang. Para bang hinihimas yung buhok ko at nakangiti pa na animoy anak na inaayusan. Para bang ina-admire niya ako katulad ng kanyang anak. Sabi niya, mukhang mabait naman daw iyon kaya hindi na lang niya pinansin. Pero nung nagwawasiwas siya habang nangyayari ang lahat, sumugod daw iyon sa harap niya at biglang na-distort yung mukha, nagbago at naging itim. Sinisigawan pa nga daw siya na huwag siyang makikialam at tumigil sa ginagawang pagtataboy. Nagtayuan talaga lahat ng aking mga balahibo habang kinikwento nila iyon. Sabi niya ay umalis na lamang daw ito dahil sa lakas ng pagdarasal nila, and technically ang dami din daw po palang tumulong sa akin dahil maging yung Misteryo team ay nagdasal via Zoom. Yun yung itim na nakita ng mga partner namin na parang kumaripas sa pag-alis. Ang sabi nga nila, as they term it, semi-sapi ang nangyari sa akin. Nagustuhan daw ako ng mother figure na iyon, lalo yung energy kong taas-baba, kaya buti na lang daw ay malakas ako at hindi ako naisama. Hanggang ngayon nga po, Sir Red, ay hindi ako makapaniwala na nangyari sa akin ang lahat. Basta pag-check out po namin kinabukasan, pinayuhan ako ng friend naming iyon na maligo daw kami ng salt water sa bahay at magdasal na rin, kasabay ng pagsisindi ng kandila sa buong bahay, pero hindi pa rin po pala ito yung last na magiging experience namin. Naisip ko na lamang na dahil ba dalawa na yung nakakasama kong malapit sa akin na may third eye, kaya parang palala ng palala yung nangyayari sa akin. Sa mismong apartment po na nirerentahan namin ngayon, mapapansin talaga yung aso namin na laging nakatingin sa may corridor ng front door. Minsan ay parang may nilalaro. Pati po yung mga pusa namin ay nakatitig sa same exact direction. Para naman po silang may binabantayan. Nadadaanan ko pa naman yun palagi
dahil sa second bedroom ay naroroon yung office at 4 AM pa ang shift ko, kaya talagang masasabi kong madilim na namimikit-mikit pa ang mata ko kapag nagwo-work na ako doon. Kaya ngayon ay lagi na rin po kaming nag-iiwan ng ilaw at naka-open lang. Mahilig din po kaming maglaro ng Valorant. Sa game po na ito ay kailangang mag-comms lagi kaya naka-on yung mga mic namin. Natatandaan ko itong karanasan kong ito isang madaling araw na bago maglaro, sinabi kong, "Wait, mag-microwave lang ako ng food." At lumabas pa ako ng office at pumuntang kusina. Yung best friend ko po na kalaro ko ay naiwan sa lobby ng Valorant. Kaming dalawa lang po ang magkalaro kaya hinihintay lamang niya ako. Bigla daw po siyang nakarinig ng parang ngumunguya. Nag-time check po siya doon at saktong 3 AM na. Tinawag niya po ang isa naming friend at pinasali sa comms at nagkwentuhan sila para mawala yung antok. Ganun din ang kanilang takot. Pagbalik ko, agad ay, G, let's go. At sabi ng best friend ko, "Gagi, kababalik mo lang ba?" Sandali, may laman pa yung pagkain bibig ko." Sabi ko at humingi ako ng sorry. Pinasikat po muna nila yung araw bago nila ikwento sa akin na may narinig talaga silang ngumuya ng malakas na nanggagaling sa mic ko. Ang sabi pa nga ng kaibigan ko na kalaro ko nga nun, alam daw niya na hindi ako yung ngumuya. May mga kaibigan din ako na nagsasabi na nakakarinig din daw sila ng mahihinang tawa kahit pa daw nakamute yung mic ko. Paminsan ay ginagaya yung boses ko. Fast forward, Sir Red. Ito naman po ay karanasan na ng fiancé ko. Same girl at lagi pa rin po siyang binabangungot. Parang 9 to 10 years old na batang babae at hanggang balikat ang buhok ang kanyang nakikita. Nung minsan na lumabas kami ng LGBT friends namin, nakita pa rin niya ito sa bintana ng restaurant na kinakainan namin. Minsan din po kasi nakakalimutan niyang isuot ang Benedictine medal niya, kaya doon ay nagbibiruan kami na sarap niyang kaltukan. Sa lahat po ng ito, Sir Red, ay mistulang naging normal na lang sa amin na makaramdam. Pero in her case, makakita rin ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Parang wala na lang. Minsan, kahit nakakarinig kami ng kung ano-ano, pinababayaan na lamang namin at dinadaan na lang lahat sa dasal. We still keep the Lord sa gitna ng aming relationship kaya pinipilit namin hindi matakot as long as hindi naman kasing lala ng mga previews na nangyari sa akin. To think na nakatira na po kami sa lugar kung saan maraming kwentong kababalaghan. This place will still and always be close to our hearts. Umuuwi pa rin naman po kami sa Maynila. Pero paminsan ay napag-uusapan namin ng aking partner na hindi namin nakikita ang aming mga sarili na magsisettle down sa Baguio dahil sa takot ng lindol at bagyo. Hanggang dito na lamang, Sir Red, at sorry kung napahaba po ang aking kwento. At least nag-warn din po ako sa inyo at sa inyong mga solid HTV positive. Kung pwede ko nga lang pong ikwento lahat ng detalye, ay kayang-kaya ko naman, pero baka hindi po talaga ito matapos, Sir Red. Thank you po sa inyong team for the entertainment and for inspiring us to share our own creepy and horror stories. I know and I understand that we are not the only inhabitants of this world. Kaya siguro kung rerespetuhin lang din natin sila, tiyak naman hindi nila tayo gagambalain. Yun nga lang,
minsan matatapat ka talaga sa mga mahihilig mangulit at manggulo kahit wala ka naman talagang ginagawa. Spirits, entities, demons, and the like will always be around us. All I can say is have faith. Faith that will be strong enough to fight all evil, living or dead. By the way, Sir Red, naglagay din po ako o nag-attach ng mga screenshots ng mga litrato nung mga panahon na nangyari yung iba sa mga nabanggit kong kwento. May kita din po yung date sa screenshots ko and yung last picture po na sinend ko kung saan pinasabi ng best friend ko sa akin na papayat siya at titira siya sa UK. Ayun nga po, nagkatotoo. Tulad nga din po ng sabi ko, Sir Red, katutuklas ko lang kayo sa Spotify podcast at maging dito sa inyong channel. Ayaw ko man po talaga na maging sip-sip pero napakinggan ko na po lahat ng mga horror podcast pero sa inyo po talaga ako pinaka-nahook. Tulad ng sabi ko, gustong gusto ko po yung way ng inyong pagnanarrate. Hindi po nakakairitang pakinggan, hindi OA, buo yung boses at may saktong halo ng comedy pag masyado na akong natatakot. Sa katunayan, I used to watch Netflix while I am working and cleaning our house pero nahihirapan po ako kasi lalo kapag medyo napapalayo na ako habang nagmamap. Nire-rewind ko pa talaga yung pinapanood ko kasi na-miss ko yung eksena. Until na-realize ko na pwede naman pala akong makinig na lamang ng podcast ninyo at least hindi pa sasakit ang aking leeg. Sabi nga ng partner ko, para daw akong isang matanda na mahilig makinig sa mga radyo. Sa katunayan, nakikinig-kinig na rin po siya, Sir Red, at nakiki-comment na rin sa inyo. At sa sobrang tuwa ko, naging part na po kayo ng daily routine ko at na-excite po talaga ako habang naglilinis, lalong-lalo na para makapakinig ng SHS segment. Na-forward ko na rin po ito sa mga friends ko at maging sila ay na-hook na rin sa inyo. Once again, maraming salamat po. Ako po si Angel. #Saburayray.